Kambyo naman tayo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nagkasagutan sina Senator Judge Amy Marcos at ang State Auditor na testigo ng prosekusyon. Giit ng senadora, hindi si VP Sara Duterte ang accountable dahil hindi raw siya ang binayaran sa confidential funds. Ang ilang senator judge naman kinwestiyon kung bakit gamot ang pinagkagastusan sa 70,000 pesos na reward para kay Mary Grace Piatos. Giit ni Senator Judge Amy, hindi si VP Sara ang payee o nakatanggap na mga pera sa Confi funds. Kaya tanong niya, sino ang accountable official? Sa gitna niya, nagkatensyon pa sa pagitan nila at ng testigong si COA Auditor Roderick Guamil. Pakinggan natin yan. And in the case of the OVP, si Acosta yon. In the case of DepEd, hindi ba si Fajardo yon? That is not entirely correct po, Your Honor. Because under the joint circular, it shall be the responsibility of the head of the agency first to approve yung cash advance. Pangalawa, to Oo oversee yung agency-wide utilization. Pangatlo, to ensure compliance with the joint Unresponsive circular. po. And also po, inattest din po ni OBP yung... Unresponsive po. Ang tinatanong ko lang, hindi ba yung designated, yung SDO, si Fajardo lang at si Acosta, hindi si VP, hindi siya yung payee eh. Ang liwa-liwanag. Pero ang sinabi niyo po kanina, yung accountable officer. Kaya nga, so yung accountable officer, yung SDO, nasa JCD Hindi lang po si... Sa kabila niyan, iginiit pa rin ni Senator Judge Amy na hindi si VP Sara ang accountable officer. Ayon daw kasi sa COA Joint Circular na pinagbabasehan ng pag-audit, ang opisyal na may kustodiya ng government funds, gaya ng Special Disbursing Officer, ang pwedeng maging accountable, lalo na kung mali ang paggasto sa pondo. Pero muli siyang tinabla ng testigong COA Auditor. Si SDO po yung accountable Hindi, officer, or. Your Honor. Ang sabi doon, head of agency or person designated. Oo, ang liwanag sa definition ng joint circular. Mag-yes or no ka lang, kanina ka pa, inaaway mo ko lagi. Sorry po, Your Honor. But hindi po ako pwedeng mag-answer categorically since yun nga po yung provision. Asan? Po yung na-mention ko kanina. Interpretation na ninyo yun, Hindi pinapalawak po. ninyo nandun eh. Head of office, Hindi head po of agency, or designated. Attorney Wamel, kindly avoid arguing with Senator apologies Judge for Your Honor. Marcos. Binalikan naman ni Senator Judge Risa Hontiveros ang mga biniling gamot ng OVP at DepEd bilang pabuya sa kanilang informants sa Intel operations. Natanong niya kung karaniwan daw ba ito at kung ibig sabihin daw ba nito ay may sakit palagi ang mga informant para mangailangan ng gamot. Pakinggan natin yan. Palaisipan, kung may sakit talaga yung tao, naimbestigahan niyo po ba sa ICFAO kung bakit kailangang magbigay muna sa ng intelligence information bago siya bigyan ng gamot? Natanong niyo ba kung ang gamot na yan ay para saan? Hika ba? Alta presyon ba? Hindi po. Hindi rin. And ayon po dito, si Mary Grace Piatos, ayon sa isang acknowledgement receipt, si Mary Grace Piatos ay nakatanggap ng 70,000 pesos worth ng gamot bilang pabuya. Ano po ba yung sakit niya? Hindi ko po malalaman since wala naman po dun sa document po na sinabi. Natanong naman ni Senator Judge Kiko Pangilinan kung totoo bang pinangbili nga ng gamot ang bahagi ng pera ng Confi funds. Ito ang sagot dyan ng COA Auditor. Kung sinabit po sana sa amin yung official receipt po or sales invoice, masasabi po sana namin. Pero since AR lang po sinubmit, hindi po namin masasabi. Masasabi mo ba dun sa liquidation report nila na yung 122 million worth of medicines talagang medicines ang binili? Hindi po, Your Honor. Si Senator Judge Robin Padilla naman tinanong kung may kaalaman si Wamil sa banta umano ng terorismo sa bansa na kinakailangan ng confidential funds. Exposed po ba kayo sa threat ng terrorism sa bansa natin? Nabalitaan niyo po ba ang ISIS, ang NPA, ang Abu Sayyaf? Exposed po ba kayo doon sa mga balita? Sa news po, may Sa mga news. nabalitaan po ako, Your Honor. Opo. Alam niyo po ba na kung gaano nakagrabe ang terrorism? Wala po akong threshold, Your Honor, to determine that. Wala po. Pero kayo po ang humahawak ng investigasyon patungkol sa confidential fund. Tama po ba? Hindi po siya investigation, evaluation po. Sunod
Sunod naman na humarap bilang testigo ang isa pang state auditor sa COA na si Sailin Del Campo. Siya ang nagtuloy ng inumpisahang liquidation ni Wamil sa OVP documents simula December 2022 hanggang third quarter ng 2023. Pero naantala ang direct examination sa kanya. Hindi kasi pumayag ang depensa sa pag-stipulate o pagtanggap ng mga kopya ng acknowledgement receipts na isinumite ng OVP sa COA. Kaya para mapabilis, inalok na lang ni Prosecutor Attorney Lorna Capunan na mga dokumento na lang ng depensa ang gamitin sa paglilitis. If they do not trust the prosecution's documents or photocopies of the prosecution's documents, then we will use their documents, Your Honor, because we are certain that their documents is the same as our documents. Let's use the defense documents, Your Honor. Then they will not say, we do not trust these documents because it is their own defense documents. Maybe that will solve the problem of this court. We will use your documents, counsel. Will you still question using your own documents? Will you still question the authenticity of your own documents? Of course not, Your Honor. Okay, wag na tayong mag-compare. Thursday, Friday, manonood pa ako ng Odyssey. Basta ako nanood na. Ako Ikaw rin, ba? nanood na ako, pati Spider-Man, Pero kompleto na ako. sabi ng mga netizens, Maricel, kailangan daw talagang ischedule ang Odyssey. So, naiintindihan ng mga netizens si Attorney Capunan. Oo, tama naman din. Pero bago natin pag-usapan at mapasaya tayo sa pag-uusap ng Odyssey, no? Alam mo kanina, nakausap namin si Attorney Tranquil Salvador. Alam natin na dati siyang abogado ng defense. Corona, impeachment time. So, una, tinanong natin yung tungkol nga dito sa sinasabing paggamit ng mga alias. Hindi ba ng OVP, ng DepEd. Pero ang sabi kasi niya, in reality, kapag ka talaga intelligence, information yung ginagather mo, may kinalaman doon sa security, talaga namang gagamit ka ng alias. So it's just a matter of kaya mo bang i-justify yung paggastos. Kaya nga daw napapag-usapan na sana isinulat yung totoong identity dun sa sealed envelope at saka doon sa accomplishment reports, pwede na yung alias. Maganda yung punto mong yan kasi hindi na natin to, I guess tamang idagdag natin, hindi na natin nasama sa report. Yung kay Senator Ping Lacson, di ba dating PNP chief? So Yes. alam niya, sabi rin niya, tama nga, yung aliases ginagamit talaga for intel operations. But apparently, the real names are in a vault. Oh. Apparently. Ang problema, sinasabi ni Senator Ping, walang security clearance si Attorney Wamil. Sabi niya, dapat kasi mataas ang security clearance mo bilang nag-audit ka para mabuksan mo yung vault, makita mo sino yung nasa likod ng alias. Sabi niya, kasi parang, sabi niya, ang sinasabi ni Attorney Wamil, hindi kasi po kung ano lang yun doon sa joint circular, yung Ayun sumusunod na namin. nga. So, sabi ni Senator Ping, parang ang limitado ng audit nyo, nagkakasya lang tayo sa hindi nyo alam kung totoo yung taong isinabmit sa inyong pangalan. Oo. Dahil wala kayong security clearance. Kasi nga yung ginagawa nilang basis, yung Joint Circular 15-01, na kaya pala siya 15 dahil ginawa siya noong 2015. 2015, yes. So, doon sa mismong Joint Circular na yon, walang nakasaad tungkol dun sa paggamit ng alias. Wala. Silent. Oo. Silent, Tonet. Silent Kaya hindi siya rin talaga doon. nila malaman kung paano nga ba tayo. Baka pag humingi tayo ng real name, mabalikan din tayo dahil intent operations to diba? And isa pang magandang ipinunto kanina, yung tungkol doon sa tanong, tungkol sa conflict of interest. Oo. Hindi Senator ba? Rafi. Kasi ang pinupunto naman dyan ni Attorney Tranquil, Tranquil. na kapag sinabi mo kasing conflict of interest, ibig sabihin, magrereklamo yung kliyente mo doon sa abogado. So kung walang reklamo yung kliyente mo doon sa abogado, walang conflict of interest unless akusado rin o idinimanda rin yung abogado. Tama. Oo, Tama. oo. So, yun yung paglilinaw niya kasi baka daw ma-confuse tayo Dun sa pagdating dun conflict. sa kahulugan ng conflict of interest. Oo. Maganda rin, Maricel, pag-usapan yung magandang na yung na-point out ni Senator Risa Hontiveros dun sa nagtataka rin kasi kami kahapon Gamot? bakit nga ba gamot ang pambayad sa Bakit nga ba? informant? Actually, may isa pa siyang tanong. Sabi niya, sakitin ba yung mga informant na kinukuha? may punto para naman din. kailanganin ng gamot. Oo. Yun, hindi nga rin hindi nga rin malaman ng COA bakit nga ba gamot ang ginagamit na pangbayad. But apparently, malaking milyones ang binayad at pinambili ng gamot na yun. Bukod pa dun sa 70,000 kay Mary Grace Piat. Iba pa, malaki pa. Nako. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.